Ano ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tagasunod ng Panginoon? Mapayapang araw ng Miyerkules, minamahal kong kapanalig, ika-27 ngayon ng Setyembre. Ginugunita natin si San Vicente de Paul na isang pari. Tagapagtatag siya ng Daughters of Charity at Congregation of the Mission. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating dagdagan pa ang ating pananampalataya upang may sakatuparan natin ang misyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon nang naaayon sa kanyang mahal na kalooban. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagubilin ng Panginoong Hesus sa mga alagad bago sila pinahayo upang magmisyon sa ating mabuting balita. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng lakas kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila para ipahayag ang kaharian ng Diyos at magbigay lunas. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi. Huwag kayong magkaroon ng tigalawang bihisan. Sa alinmang bahay kayo makituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila." Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saan man. Mga kapanalig, ang maging tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay may isang katangiang dapat taglayin. Ito ang radikal na pagsuko sa pansariling kalooban upang ang kalooban ng ating Panginoong Hesus ang dapat sundin. Noong pinili ang 12 apostoles, binigyan sila ng kapangyarihang supilin ang demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Sa mga gawaang ito, may tagubilin ang Panginoong Hesus na walang anumang dadalhin, ni pagkain, ni salapi, ni tungkod, at iba pa sa paglalakbay. Ang tangi maging dapat na layunin ng mga apostoles ay ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Tulad ng mga apostoles, ang mga tinatawag na maging misyonero, misyonera, pari at madre ay nangangailangan ng mahabang panahon ng paghuhubog. Ito ang ginagawa sa ating mga seminaryo at mga kumbento ng mga madre. Lahat dapat magdaan sa pagsasanay, una sa pananalangin, sa mga katuroan ng simbahan, sa kaalaman ng espiritualidad ng kongregasyon, sa pakikipagkapwa-tao at sa paghuhubog ng sarili bilang tao. Hindi madali ang maging tagapangaral ng salita ng Diyos sa mga panahon ngayon. May mga pagkakataon na ang social media at makabagong teknolohiya ay nagdudulot ng hindi malinaw na aral na dapat din nating ituwid. May mga pagkakataon din na nababaluktot ang katotohanan at hindi tamang pangunawa ay lumalaganap. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng mga kabataang susunod sa yapak ng mga taong naglilingkod at nangangaral ng salita ng Diyos. Ipanalangin natin ang Santo Papa, Pope Francis, mga obispo, pari, misyonero, misyonera upang maging matatag sa kanilang banal na gawain. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.